Okay mga kababayan, Grace Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin mga kababayan, itong iilang piraso na lang ho naiwan ho dyan sa EDSA. Parang nung nakaraan, nagmamalaki ho sila mga kababayan, mga ka-analyze kasi tinutumpok-tumpok silang ganon, tapos kukunan ng picture, tapos ipopost ni Roque. Oh, ito, libo-libo na. eh, kanina ho, mga kababayan, may nakalive ho na isang, ewan ko kung vlogger yun. Alam nyo naman ngayon, mga kababayan, kasi may mga vlogger dyan, sinasamantala ho yung pangyayari ho dun sa EDSA para ma-monetize ho ang kanilang channel. Tapos nagpipin ho ng mga Gcash nila. Kanina, may naka-live na vlogger, itinututok na lang ho doon sa apat na taong nakaupo doon sa may gutter na hindi mo alam kung may kinalaman pa rin sa rally yun o nando doon na hindi mo alam kung anong ginagawa. Aapat na tao, lilimang tao yata doon nakaupo, tinututukan pa rin nung vlogger na kumakain na wala man lang, di man lang bigyan ng privacy. Nakaupo doon, tinututukan pa rin. Tinututukan niya yung parang pamilya, ewan ko, apat, limang tao. Tinututukan niya habang nagla-live siya, tapos yung Gcash niya nakapin. Anong klaseng anong klaseng vlogger ito? Siya na lang ho yata ang vlogger nando doon. Tapos yung tao doon, yun na lang ho yata, 5. Kasi wala na eh. Failed na ho yung rally nila. Parang kailan lang nung mga nakarang araw, sabi nila, eto na, libo-libo na, andyan na, dumating na. Nakalagay sa mga thumbnail nila, sa mga title ng live nila. Isang kilalang personalidad, biglang dumating, nagulat ang lahat. Nagsalita. Malaman-laman mo, si Dado lang pala, yung dating militar na. Nung nakaraan ho, mga kababayan, nagmamalaki sila. Tinutupok yung tao, biglang pipicturan. Ang titignan, ang kukuhanan lang ho ng cellphone nila, yung nagtutumpukan na kala mo marami. Hindi iniikot yung camera, ipopost. Marami na raw, libo-libo na raw. Ngayon, mga kababayan, etong si Ka-Eric Celis yata ito. Tama, Celis ang apelido ba nito? Oo, namumroblema. May mabigat hong problema si Eric Celis na kung saan yung mga basura na naiwan ho ng mga relihista hindi ho kinukuha ho ng MMDA. Hindi ho natin alam kung ano laman ho nung basura. Sabihin natin basura talaga ang laman. Pero, baka may mga iba pang nakasingit dyan. Kasi, mga kababayan, nakaraan, naalala nyo, may ini-interview si Canoli Di Castro, isa sa kanilang mga reporter, nag-a-update sa mga pangyayari sa EDSA. Ang baho na raw doon sa EDSA Shine. Mapanghe, masangsyang na raw ang amoy. Alam nyo naman itong mga nagrelihistang ito, ginawa hong kubeta yung... Ginawa hong kubeta ho yung EDSA Shine. Ginawa ng inodoro. Eto mga kababayan, pakinggan ho natin ito si Eric Celis na kung saan matindi ang problema. Ayaw kunin yung mga basura nila ng MMDA. Binalita ho ng ABS-CBN, basahin ho natin yung caption. Nananawagan ang taga-suporta ng mga Duterte
at television host na si Eric Sailey sa MMDA. Na kolektahin ang naipong basura sa EDSA Shrine. Play natin ha. Play natin. Pakinggan naman natin si Mr. Eric Celis. To be fair. Para sa patas na pamamahayag. Kasi po ang MMDA, sila po ang immediate government service agency dito sa area sa pangangalaga ng kalinisan at trapiko dito sa paligid ng area ng Metro Manila, lalo na sa EDSA. Magdadalawang araw na po na hindi kinukuha ang mga basura because we have a policy here, nag-voluntary kami na magkaroon ng clean as you go. Pagsusumikapan naming linisin ang lugar para maging disiplinado at responsable kami. Pero hindi namin kaya na kami mag-dispose ng mga naipon na basura. So we're calling on MMDA through this channel interview ninyo na kung pwede po ay tulungan kami na malinis ang lugar kasi nagtitipon-tipon kami sa EDSA hindi para manawagan ng pag-aalsa kundi para magkaisa. Dito, makakauwi tayo sa murang halaga. Makakapili pa sa Iba-iba rin yung mga sinasabi nila no? Hindi raw sila nagtitipon-tipon doon para mag-alisa. Sabi nga ni Jonathan Morales, pag daw ang mga relista kumuha pag daw kumuha ng bawat isang relista, 10 relista ang kukunin sa mga lugar-lugar nila, lulusob na raw sa Malacanang. Ito mga kababayan, yung basura nila doon, ayaw ho kunin ng MMDA. Hindi ho natin alam kung bakit. Ayaw palang kunin. Baka busy. Baka maraming pinupuntahan. Pwedeng hindi, yung araw na yun, hindi rin nila schedule doon. Hindi naman po pwedeng pag sinabi nyo, bigla na lang pupunta ang MMDA dyan. Wala naman nakaschedule nung araw na yan. Hindi naman po pwede yun. Maghintay kayo. 'Di ba? Hindi yung araw-orada kayo diyan choice niyo yan, nagpunta-punta kayo diyan 'di ba? Siguro si Eric gusto niya nang umalis dahil walang nangyari sa EDSA People Power nila kuno. May basura pa doon, siguro nahiya siyang umalis dahil kasama siguro siya diyan sa organizer. Hindi siya makabatche-batche. Baka naman kaya hindi kinukuha ng MMDA, baka naman di ba, hindi mo masabi mamaya kung ano-ano laman yan, mamaya may masangsang na walang nangyari sa EDSA People Power nila, no? Failed, no? Parang kailan lang, pati yung vlogger na isa, si Badong Duhat. Nagla-live, sabi ba naman, sige, tawa-tawa kayo, libo-libo na tao dito. Alam mo, ang people power, kung talagang may mangyayari dyan, magtatagumpay dyan. May magtatagumpay. Yung people power. Una pa lang, mararamdaman mo na Mararamdaman mo nang merong kakahinatnan Pero sa mga itsura nyo, sabi ko nga, ang people power, Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang lugar. Karamihan daw dito sa people power nila kuno, puro payatas at mga taga-tondo. Majority raw puro taga-payatas bakit kaya nandyan bakit kaya puro taga-payatas karamihan? Bakit? Hindi hakot yan. Hindi hakot yan. Yung mga yung mga nasa payatas, hindi hakot yan. Maprinsipyo yan. Kaya nandyan yan.
Karamihan pa mga kababayan, puro kabataan, puro bata. Sa bagay, pamparami tao din sa camera. Isipin mo, mga bata pupunta sa rally. Ang 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 pinag-uusapan about politics. Tingnan nyo nga yung mga edad nun kung may mga alam na sa politika yan. Eh, doon lang mapaghahalataan mo, hakot na eh. Isipin mo, yung mga ganong edad, iisipin magpunta ng rally para ano, makipaglaban? Ipaglaban ng karapatang pantao, yung mga ganon? Eh, binibidyohan nga ng ibang vlogger, naghaharutan pang parang mga batang walang alam eh. Meron pa mga nakaupo doon sa may likod yata, labas yata ng 7-Eleven yung kinukunan ng vlogger. Oo. Oh, may mga bata pa pala. O, ba't kayo nandito? Taga saan kayo? Payatas po. Ito mga taga-Tondo. At nandito kayo? Hindi po namin alam eh. Hindi po namin alam eh. Sabi nung nag-ano ng cellphone. Hindi yata DD shit vlogger yun eh. Parang nag-iimbestiga or ano. Sabi, ba't kayo nandito? Eh no, mayroon lang pong tumawag sa amin. Naya po kami. Kasi, ayon sa aming ano, parang meron yatang nag-iimbestiga rin dyan. May kumakakausap, nagpapanggap na sibilyan. Baka may mga PNP personnel dyan na nakakalat lang ng mga nakasibilyan. Kunyari ba, vlogger. Masasabi niyong wala bang ano dyan, wala bang mag-iimbestiga dyan? Hindi naman ganun katanga gobyerno na magsasagawa kayo ng ganyan, tapos wala man lang mag-iimbestiga, walang magpapanggap na sibilyan. Meron niya. Hindi naman ganun katanga ang gobyerno. Walang nangyari, no? Lahat na talaga ginawa nyo, no? Puro paninira sa administrasyon, sa First Family, kay FL Lisa Marcos, Pangulong Bongbong Marcos, eto rally ko no, EDSA na walang people walang power, wala naman sa harap ng EDSA Shrine, nasa likod lang naman, parang nga kayo mga empleyado ng Robinson eh, na nagwewelga eh. Wala nga nagla-live na nakikita yung EDSA Shrine eh, puro nakikita yung Robinson. Kung walang may alam na ganyan, siguro may madadaan dyan. Iisipin, nagwewelga kayong empleyado. Hindi isiping EDSA people power sa EDSA Shrine kasi wala naman kayo doon sa harap. Nasa likod lang kayo. Nasa harap kayo ng Robinson. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Update na lang po tayo rito sa YouTube channel ni Chris Ulo. Kita-kits po tayo ulit sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pansamantala. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.